4 na araw na lang ang natitira. Isang umaga sa New York noong Enero 1860, ginising si John Msem ng kalansing ng metal mula sa kabilang selda. Bumangon siya mula sa malamig na sementadong sahig ng kanyang kulungan, nanginginig sa ginaw. Tumama ang liwanag ng araw sa bakal na rehas, bumabalikwa sa kanyang mukha na parang paalala, hindi mo na matatakas ang katotohanan. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Ito ang pinakamasamang lamig na naranasan niya sa buong buhay niya. Pero higit pa sa lamig ng paligid, may malamig na tahimik na sumasakal sa kanyang dibdib, takot. Isang damdaming matagal na niyang tinanggihan, tinapakan, at tinakasan. 2 araw na lang, bulong ng isang preso sa kabila. Hindi. 4 pa, sagot ng isa. Yung Erlandez? Hindi yun nag-aalala. Parang wala lang sa kanya ang lahat. Tahimik lang si John. Wala siyang gana makipag-usap, wala siyang interes sa habag, at wala rin siyang paniniwala na may maaring magbago pa. Siya'y tila multo na lang na naghihintay ng oras. Pero mayong araw, may kakaibang bumungad sa kanya. Habang nakaupo sa sulok ng selda, napansin niyang may kung anong kuminang sa sahig. Inakalang pakulang o basura. Ngunit nang pinulot niya ito, natigilan siya. Isang maliit na medalya. Pilak. Malamig sa palad. Nakaukit sa harapan ang imahe ng isang babae, nakataas ang mga kamay, may liwanag sa paligid niya. Sa paligid ng imahe, nakasulat sa wikang hindi niya agad naintindihan. O Maria na ipinaglihi ng walang kasalanan, ipanalangin mo kami na dumudulog sa iyo. Napakurap siya. Napatingin sa paligid. Hindi ito nandito kahapon, bulong niya sa sarili. Tiningnan niyang mabuti ang sahig, walang palatandaan na ito ay nahulog lang ng basta-basta. At imposibleng may mag-iwan ng bagay na ganito sa isang kulungan na araw-araw sinisiyasat ng mga gwardiya. Anong ginagawa mo riyan, Msem? Tanong ng gwardiya, si Randall. Wala, sagot ni John, mabilis na itinago ang medalya sa bulsa. Naglakad palayo si Randall, sabay hidit ng yosi. Kakaiba talaga yung Erlandez na yan, bulong niya. Kinapa ni John ang medalya sa bulsa. May init itong hindi niya maipaliwanag kahit malamig ang metal. At sa unang pagkakataon, bumalik sa kanyang alaala ang mukha ng kanyang ina. John, anya noon, hawak ang pisngi niya, anumang landas ang piliin mo, huwag mong kakalimutan si Maria. Nariyan siya palagi. At sabay isinabit sa lig niya ang isang medalya, katulad ng hawak niya ngayon. Pero hindi ba't itinapon niya ito sa dagat, mahigit 15 taon na ang nakalilipas. Nag-init ang kanyang batok. Napayuko siya. Kinabig ang buhok palayo sa mata. Ang damdaming matagal na niyang ibinaon ay biglang umangat, parang sumisigaw mula sa kailaliman. Galit. Galit sa Diyos, galit sa mundo, galit sa sarili. Naalala niya pa ang araw ng kanyang pag-alis sa Ireland. Bata pa siya noon, bagong ulila, sakay ng isang lumang barko papuntang Amerika. Sa gitna ng uno sa karagatan, inalis niya ang medalya sa lid niya at ibinato ito sa malawak na dagat. Kung may Diyos ka talaga, sigaw niya noon sa hangin, bakit mo hinayaan mamatay ang pamilya ko? At ngayon, narito muli ang medalya. Pareho. Walang pagkakaiba. Hindi ito maaaring magkataon lang. Hindi siya makatulog kinagabihan. Paulit-ulit niyang iniikot sa daliri ang medalya. Para bang may sinasabi ito, tahimik pero malakas. Parang may hinihintay. Kinabukasan, habang pinapanood ang mga anino ng rehas sa sahig, napansin niyang paparating ang isang pamilyar na boses. John, tawag ng pari. Si Padre Michael O'Brien, isang kapelyan sa bilangguan, kapwa Erlandez, na paulit-ulit siyang sinusubukang kausapin pero paulit-ulit niyang itinataboy. Hindi kita kailangan, Padre, paulit-ulit niyang sinasabi noon. Ngunit ngayong araw, hindi siya nagsalita. Hinayaan niyang lumapit ang pari. Napansin ni Padre O'Brien ang anyo ng lalaki, hindi na malamig, hindi na galit. Kundi parang naguguluhan. Anong hawak mo? Tanong ng pari. Tahimik. Dahan-dahang inilabas ni John ang medalya at iniabot ito sa pari. Nanlaki ang mata ni O'Brien. John, alam mo ba kung ano ito? Wala akong ideya, sagot ni John. Tila kilala mo naman. Kilalang kilala. Dahan-dahan siyang umupo sa tabi ng rehas. Hawak pa rin ang medalya. Tiningnan si John sa mata. Alam mo ba kung anong sinasabi ng mga taong nakakita ng milagro dahil sa medalya na to?
Hindi sumagot si John. Pero hindi na rin siya tumalikod. Tumitig lang. Nakikinig. At doon, sinimula ng pari ang kwento. Isang kwento ng isang batang madre sa Paris. Isang gabi ng himala. Isang babae sa puti at bughaw. Isang pangako na kung sino mang magsusuot o magdarasal sa harap ng medalya, ay tatanggap ng biyaya mula sa langit. Habang nagsasalita ang pari, unti-unting bumalik ang init sa palad ni John. Parang may buhay ang medalya. Padre, mahina niyang sabi, kwento mo pa eh. Ngumiti si Padre O'Brien. Sa unang pagkakataon sa buwan ng kanilang pakikitungo, nakita niya ang pinto ng puso ng isang matigas na kaluluwang unti-unting bumubukas. Pero ang hindi nila alam, bago matapos ang gabing iyon, may mangyayaring hindi nila malilimutan habang sila'y nabubuhay. Umihip ang malamig na hangin sa pagitan ng mga bakal na rehas habang si Padre O'Brien ay patuloy na nagkukwento. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng pari, para bang bumabalik si John Sem sa isang panahon na pilit na niyang nilimot ang Ireland na minsang tinawag niyang tahanan. Sa labas ng kulungan, humuhuni ang hangin at sa loob, humuhuni rin ang kanyang mga alaala. Nakikita niyang muli ang mga luntiang burol ng County Mayo, ang mga bahay na yari sa bato, at ang manipis na usok na tumatakas mula sa mga lumang tsimenya. Naririnig niya ang boses ng kanyang ina, malambing, ngunit puno ng pagod. John, anak, tandaan mo, kahit kailan, huwag kang lalayo sa pananalig. Hawakan mo ito. At isinabit nito sa kanyang leeg ang isang munting medalya na kumikislap sa ilalim ng araw. Yan ang magpapaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa, sabi ng ina. Kahit ako'y mawala, may ina sa langit na laging nasa tabi mo. 10 taong gulang pa lang si John noon. Ang ama niya ay sakitin, mahina, at madalas wala sa bahay dahil sa paghahanap ng trabaho. Nang bumagsak ang ani at kumalat ang gutom sa buong nayon, isang gabi, hindi na nagising ang kanyang ina. Sumunod ang ama pagkalipas ng 2 linggo. Ang batang si John ay naiwan sa gitna ng ulan, hawak ang medalya sa kanyang dibdib. Wala siyang ibang naisip kundi ang mga salitang huling binigka sa kanya, huwag kang lalayo sa pananalig. Ngunit paano ka maniniwala sa isang Diyos na hinayaang mawala ang lahat sa iyo? Makalipas ang ilang linggo, sumama siya sa grupo ng mga batang ulila na naglalakad papuntang Pantalan. Nakita nila ang isang lumang barkong papunta sa Amerika. Ang mga marino ay naghanap ng mga batang maaaring magsilbing tagalinis, tagabitbit o tagapunas. Doon nagsimula ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Habang naglalayag, hindi siya makatulog sa gabi. Ang dagat ay mabangis at ang lamig ay parang kumakagat sa laman. Sa gitna ng dilim, hinugot niya ang medalya sa ilalim ng kanyang damit at tinitigan ito. Nasaan ka, bulong niya? Nasaan ang sinasabi mong awa? Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ang halong gutom, takot, at galit ay parang kulog sa dibdib. Kung totoo ka, Anya, pakita ka. Walang sagot. Tanging hampas ng alon at ihip ng hangin. Sa isang iglap, itinaas niya ang medalya at ibinato ito sa gitna ng dagat. Wala ka, sigaw niya. Ang tunog ng medalya na tumama sa tubig ay parang latay sa kanyang puso. Mula noon, nagpasya siyang huwag nang maniwala muli. Pagdating sa New York, mabilis niyang natutunan ang kabagsikan ng lungsod. Ang mga Irlandes ay tinitingnang mababa, tinatawag na mga lasinggo, at magnanakaw. Wala siyang pamilya, walang trabaho, walang direksyon. Natutulog siya sa mga daan, kumakain ng tira-tira, at sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nawawala ang anumang bakas ng batang minsang naniwala sa kabutihan. Doon niya nakilala si Patrick Doyle, isang matandang Irlandes na sanay na sa maruruming gawain ng syudad. Kung gusto mong mabuhay, sabi ni Doyle, kailangan mong maglaro sa maduming paraan. Tinuruan siya nitong magnakaw ng pagkain, sumali sa mga sabungan, at magpanggap na bulag para manghingi sa simbahan. Unti-unti, lumalim ang sugat sa kanyang kaluluwa. Wala nang awa sa mundong ito, John, sabi ni Doyle, habang nakatingin sa apoy ng kanilang maliit na kampo. Ang Diyos? Hindi siya bumababa rito. Tumango si John habang nilalaro ang bote ng murang alak. Kung ganon, hindi ko na siya hahanapin. Lumipas ang mga taon. Mula sa simpleng magnanakaw, naging kasabwat siya ng mga gang na nanghuhold up ng mga tindahan sa gabi. Dito siya natutong gumamit ng baril. Dito siya natutong maging malamig, tahimik, at marahas. Wala na siyang kinatatakutan, maliban sa tahimik na sandali bago siya matulog, kung saan ang boses ng kanyang ina ay parang bulong sa hangin. John, anak,
Isang gabi ng Disyembre, kasama niya ang dalawang kasabwat sa pagnanakaw ng tindahan ng isang Aleman. Naisara na nila ang pinto, ngunit nagising ang may-ari. "Tumigil kayo," sigaw ng matanda sabay hawak ng shotgun. Sa gitna ng kaguluhan, pinindot ni John ang gatilyo ng baril na hawak niya. Isang putok. Isang sigaw. Isang katahimikan. Ang matanda ay bumagsak sa sahig. Duguan. Patay. Nabitawan ni John ang baril. "Hindi ko sinasadya," bulong niya. Ngunit huli na. Dumating ang mga pulis, hinuli sila, at kinabukasan, lumabas sa mga pahayagan, Erlandes na mamamatay tao, nahuli sa akto. Sa korte, tinanong siya ng hukom, "Mayroon ka bang nais sabihin bago ko ipataw ang hatol?" Tumingin siya ng diretsyo, malamig ang mga mata. "Gawin niyo ang gusto niyo. Matagal na akong patay." At doon, pumutok ang martilyo ng hukom. Hatol, kamatayan sa pamamagitan ng bitay. Mula noon, lumipas ang mga buwan sa pagitan ng apat na dingding ng kanyang selda. Hindi siya nakipag-usap sa sinuman. Walang sulat, walang bisita, walang dasal. Hanggang sa araw na yon, 4 na araw bago ang kanyang kamatayan, nang may mahulog na liwanag sa sahig. Isang maliit na bagay na kumikislap sa dilim. Ang medalya. Ngayon, habang hawak niya ito sa kanyang palad, hindi niya maiwasang maramdaman ang bigat ng lahat ng taon ng galit, kawalan ng pag-asa, at pagkakasala. Tila ba lahat ng iyon ay nakaimbak sa malamig na pilak na iyon? Pinikit niya ang kanyang mga mata. "Kung ikaw nga ang medalya ng nanay ko," bulong niya, "bakit ngayon ka lang bumalik?" Ang hangin sa selda ay tila humina. Ang oras ay parang huminto. At sa sandaling iyon, may narinig siyang boses mula sa di kalayuan, mahina, pamilyar, halos parang alon ng dagat. "John." Binuksan niya ang mga mata. Walang tao sa paligid. Ngunit sa kanyang dibdib, may kumikislap na pag-asa, maliit pa lang, pero totoo. At habang ang boses ng pari ay muling umalingaw-ngaw sa pasilyo, naramdaman niyang may paparating na pagbabago. Hindi niya alam kung milagro ba ito o ilusyon, pero sa unang pagkakataon, natakot siyang mawala ito. Hindi pa niya alam, ngunit sa gabing iyon, ang kanyang mundo ay tuluyang mababago. Nang sumunod na araw, sa mga pasilyo ng bilangguan, nag-etyo ang yabag ng isang taong matagal nang hindi pinapansin ni John Sem, si Padre Michael O'Brien. Suot ang itim na balabal at may daladalang lumang aklat ng panalangin, palaging tila tahimik na anino ang pari, umaasang baka isang araw ay mapapansin din siya ng lalaking kinikilala sa buong kulungan bilang ang bato sa selda 23. Ngunit ngayong umaga, may kakaibang enerhiya sa pagitan nila. Habang nakatayo si John, hawak pa rin ang medalya, napansin ni Padre O'Brien ang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. "John," malumanay na bati ng pari. "Bumalik ako. Hindi dahil gusto ko lang makipagkwentuhan. Bumalik ako dahil may nararamdaman akong hindi ko naramdaman sa iyo noon." Tumango si John, bahagyang nagtaas ng kilay. "Wala akong sinabi, Padre." "Wala nga," sagot ng pari, "pero ang katahimikan mo hindi na tulad ng dati. Para kang may gustong itanong." Ilang segundo ng katahimikan ang lumipas. Huminga si John ng malalim. "Alam mo ba ang tungkol dito?" sabay pakita ng medalya. Lumapit si Padre O'Brien, parang sinisinagan ng araw ang mukha. Kinuha ang medalya sa dulo ng mga daliri ni John at tinanaw ito sa liwanag na nanggagaling sa bintana ng selda. "Alam ko," sagot ng pari. "Ito ang medalya ni Maria, ang tinatawag naming medalya milagrosa. Hindi ito basta alahas. Isa itong paalala. Isa itong tawag." "Tawag? Galing kanino?" "Galing sa kanya," sagot ng pari, tumuro sa langit. "Sa ina ng Diyos." Napatawa si John, pero hindi na yon ang mapait at mapang-asar na tawa na dati niyang gamit. "Mas parang may halong kaba. Ibinato ko yan sa dagat 15 taon na ang nakalilipas," bulong ni John. "Pero ngayon, heto. Biglang lumitaw sa selda ko. Wala namang pumasok. Wala akong bisita. Wala akong hinihingi. Pero nandito." Naglakad si Padre O'Brien palapit sa rehas. Inilapit ang mukha sa pagitan ng mga bakal. "May mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag, John. Pero kaya nating paniwalaan. Hindi ako naniniwala sa mga aparisyon, milagro o santo. Lahat yan para sa mga taong ayaw tanggapin ang totoo na wala talagang may pakialam sa atin." "Totoo," sabi ng pari.
Maraming umaasa sa milagro para takasan ang sakit ng mundo. Pero may iba na nakakatagpo ng milagro hindi para tumakas, kundi para magising. Tahimik si John. Inikot niya ang medalya sa pagitan ng daliri, gaya ng ginagawa niya buong magdamag. Ano ng kwento niyan? Tanong niya bigla. Nanlaki ang mata ni Padre O'Brien. Hindi niya inaasahang manggagaling iyon kay John. At hindi niya sinayang ang pagkakataon. Paris. 1830, isang batang madre ang nagngangalang Catherine Labor. Isang gabi, habang nagdarasal siya sa kumbento, biglang lumitaw ang isang babaeng nakasuot ng puti at bughaw. Hindi siya ordinaryong babae, siya ay si Maria. Maria, ulit ni John, halos bulong. At sinabi niya kay Catherine na ipalaganap ang medalya. Na lahat ng magsusuot o magdarasal gamit ito ay makakatanggap ng mga biyaya. Lalo na ang mga nawawala na ang pag-asa. Parang ako, mahinang sabi ni John. Katulad mo, sagot ng pari. Ilang minuto silang tahimik. Para bang ang mga rehas ay biglang nawala at ang pader ng selda ay naging simbahan. Huminga ng malalim si John, napatingin sa sahig, tapos muling tumingin sa pari. May tanong ako. CJ, bakit ngayon lang? Bakit kailangang hintayin na 4 na araw na lang bago ako bitayin, bago niya ako kausapin? Ngumiti si Padre O'Brien. Hindi ngiti ng awa, kundi ng pag-unawa. Dahil minsan, John, ang pinakamalakas na boses ay naririnig lang kapag tayo'y tahimik na at wala nang natitirang ingay sa puso. Napatingin si John sa medalya. Napalunok. Tumango. Kwento mo pa, Anya. Buong kwento. Gusto kong malaman ang lahat. Sa labas ng selda, nagsimulang tumunog ang kampana ng bilangguan. Hudyat ng 12:00. Tanghali na. Pero para kay John Sem, isang panibagong umaga ang nagsimula. At hindi pa niya alam na sa gabing darating, may magaganap na hindi nila kailanman malilimutan. Kinagabihan, bumalik si Padre O'Brien sa selda ni John. Bitbit niya ang isang lumang rosaryo, ilang pahina ng dasal, at isang maliit na lampara na nilagyan niya ng tela upang hindi masyadong maliwanag. Habang lumalapit siya, napansin niyang bukas ang ilaw sa loob. Si John ay nakaupo, nakatalikod, tila may iniisip ng malalim. Padre rin. Mahinang tawag ni John, hindi na gaya ng dati, wala na ang pangungutya o panlalamig sa tono niya. Handa ka na ba? Tanong ng pari, tumigil sa harap ng rehas. Sagot niya. Hindi ko alam kung paano magsimula. Pero kailangan kong ilabas lahat. Binuksan ni Padre O'Brien ang pintuan ng selda. Isang bihirang pribilehyo. Umupo siya sa kahoy na bangko sa tapat ni John, inilagay ang rosaryo sa mesa, at tiningnan siya ng diretsyo. CJ, wala kang kailangang itago. Nandito lang ako makinig. Tahimik. Isang malalim na buntong hininga. At doon nagsimula si John. Patay na sila, Padre. Lahat. Mga magulang ko. Wala akong nagawa. Hinayaan ko lang. Tumango ang pari, hinihintay pa ang susunod. Nagalit ako sa Diyos. Itinapon ko ang medalya ng ina ko sa dagat. Sinumpa ko siya. Pinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi na ako magdadasal. Nanginginig ang boses niya habang hawak ang medalya ngayon, hindi na ang itinapon, kundi ang himalang lumitaw sa kanyang selda. Nagtrabaho ako sa ilalim ng lupa, literal at hindi literal. Magnanakaw. Manggugulo. Mamatay tao. Napuno ng katahimikan ang hangin sa pagitan nila. Alam ko kung anong klase akong tao. Alam ko kung anong klaseng kaluluwa ang meron ako. At, sa totoo lang, hindi ko alam kung may natitira pa sa akin. Umiling siya, napaluha. Yung huling lalaking napatay ko, hindi dapat mangyari. Pero pinindot ko ang gatilyo. Ako pa rin ang may gawa. Ako pa rin ang may dugo sa kamay. Hinayaan siyang magsalita ni Padre O'Brien. Hindi siya pinutol. Hindi siya hinusgahan. Nagtuloy si John sa kwento ng kanyang mga kasalanan, maliliit, malalaki, nakalimutan, at hindi makalimutan. Parang binubuksan niya ang dibdib niya at isa-isang inilalabas ang laman. 2 oras silang nag-uusap. 2 oras ng pagsisisi, ng paglalantad ng pusong matagal nang pinatay sa loob. Sa dulo, parang wala nang natira kay John kundi pagod at luha. Gusto ko lang malaman may pag-asa pa ba sa isang katulad ko. Tahimik ang pari. Kinuha ang rosaryo, inilapit ito kay John.
Tingnan mo ang rosaryo. Ang bawat butil niyan ay luha. Dasal. Hina ng mga taong katulad mo, wasak, ligaw, sugatan. Ang rosaryo ay hindi para sa mga santo. Para yan sa mga tulad nating nangangailangan ng awa. Pinikit ni John ang mga mata. Sininghot ang ilong. Tumango. Patawarin ako, Padre. Patawad, Diyos ko, at sa mismong selda kung saan pinlano niyang mamatay na galit at tahimik, sa parehong lugar, ipinagkaloob sa kanya ang kapatawaran. Pinapatawad ka na, wika ni Padre O'Brien, habang ginagawa ang tanda ng krus. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpekto. Hinahanap niya ang nagsisisi. Kinagabihan, iniwan ni Padre O'Brien si John na may rosaryo sa kamay, medalya sa dibdib, at pag-asa sa puso. Ang lampara ay iniwang nakasindi. Ngunit hindi iyon ang liwanag na aalala ni John sa gabing iyon. Habang nakaupo sa sulok ng selda, nagsimula siyang bumigkas ng dasal. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, 1, 2, 3 hanggang sa mawalan siya ng bilang. Ginamit niya ang mga daliri upang magbilang, hawak ang medalya sa kabilang kamay. Sa bawat dasal, parang may tinatapyas sa bigat ng kanyang dibdib. Hanggang sa dumating siya sa ika-4 na misteryo ng rosaryo. Doon ito nagsimula. Una, isang init sa palad. Akala niya ay guni-guni lamang. Ngunit unti-unti ang medalya ay nagsimulang lumiwanag. Isang malamlam ngunit malinaw na sinag ng liwanag, parang hininga ng buwan, na unti-unting lumaganap sa buong silid. Hindi ito ilaw, bulong niya. Tumigil siya sa dasal. Tiningnan ang medalya. Hindi ito mainit, pero ang sinag nito ay dumarampi sa balat na parang yakap. Ang hangin sa paligid ay huminto, parang ang oras mismo ay naghintay. Tapos, sa tabi ng selda, lumitaw ang hugis ng isang babae. Puting kasuotan. Bughaw na balabal. Nakayapak. May mga bituin sa paanan. Ang mukha niya ay hindi kayang ilarawan ni John, pero sa isang iglap, alam niyang sino siya. Maria, bulong niya. Tumigil ang kanyang hininga. Naluhod siya agad, bagsak sa sahig. Ang medalya ay nahulog mula sa kamay niya. John, tawag ng babae. Ang boses ay musika, mahina ngunit malinaw. Ako'y naparito para sa'yo. Hindi ako karapat-dapat, bulalas niya, nanginginig ang katawan. Hindi ako banal. Isa akong makasalanan. Isa akong mamamatay tao. Ngumiti siya. Ang uri ng ngiti na hindi kayang gawin ng sinuman sa mundong ito, puno ng habag, puno ng katotohanan, at punong pag-ibig. John, sagot niya, hindi ang mga matuwid ang kailangan ng manggagamot, kundi ang mga sugatan. Napaiyak si John. Napahagulhol. Ano nang ibig mong sabihin? Kukunin mo na ako. Tumango siya. Ngunit may lambing sa mga mata. Dumating na ang oras mo. Ngunit may isa pa akong hinihiling di. Bago pa man niya tapusin ang sinabi, unti-unting naglaho ang liwanag. At naiwan si John, nakaluhod, hawak ang medalya, nanginginig sa luha at pananabik. Hindi pa niya siya dinala. Hindi pa ngayon. Pero alam niyang may dahilan kung bakit. Sa umagang sumunod sa kanyang pangitain, bumangon si John Sem na parabang hindi na siya ang lalaking nahiga sa malamig na sementong sahig ilang oras ang nakalipas. Hindi ito dramatikong pagbabago sa anyo, kundi isang katahimikan sa loob. Isang uri ng kapayapaan na, sa buong buhay niya, ngayon lang niya naramdaman. Hindi niya maintindihan kung bakit siya piniling kausapin. Hindi niya alam kung bakit hindi siya agad kinuha. Pero isa lang ang malinaw sa kanya, kailangan niyang gawin ang tama sa nalalabing oras niya. Habang binibilang ng mga gwardiya ang mga bilanggo, nakatayo si John sa may rehas, tahimik, hawak ang medalya sa kanyang palad. Napansin siya ng isang veteranong gwardiya, si Randall. Uy, Erlandis. Gising ka na. Mukhang may napanaginipan kang maganda, biro nito. Hindi sumagot si John, pero ngumiti siya. Hindi ngiti ng sindak, hindi rin ng galit, kundi ng isang taong nakakita ng liwanag matapos ang matagal na pagkabulag. Makalipas ang ilang oras, pinatawag niya si Padre O'Brien. May hinihiling ako, sabi ni John nang dumating ang pari. Kailangan kong kausapin ang direktor. Nagkatinginan ang pari at ang gwardiya sa labas. Bihira ang ganitong hiling. Sa karaniwang kalakaran, ang mga preso sa death row ay hindi na hinahayaang makihalubilo pa sa iba. Pero may bigat sa boses ni John na hindi kayang baliwalain. Ilang minuto lang, at pinalakad siya, nakaposas, patungo sa opisina ni Direktor Robert Johnson.
Senior Director, bungad ni John habang nakaupo sa harap ng mesa. Alam kong hindi ako karapat-dapat humiling, pero may 3 araw pa ako at may gusto sana akong gawin. Tiningnan siya ni Johnson, tila sinusuri kung totoo ba ang sinasabi ng kanyang mga mata. Ano nung gusto mong gawin? Tanong nito. Gusto kong puntahan ang bawat selda sa death row. Kaunting oras lang. Gusto kong makausap ang mga kapwa kong bilanggo. Hindi para humikayat o magsermon. Gusto ko lang sabihin na may natutunan ako. Na kahit sa dulo may pag-asa pa. Tumahimik ang silid. Hindi ko pa naririnig na may humiling niyan, sagot ni Johnson. Bakit ko papayagan? Dahil hindi ito para sa akin. Kung ako lang, hihintayin ko na lang ang araw. Pero may bumisita sa akin kagabi. At kung totoo yung nangyari, kailangan kong ibahagi yon. Kahit na may isa lang na makinig. Matagal bago sumagot ang direktor. Tila sinusukat ang bigat ng kanyang sinabi. Sa wakas, tumango ito. 1 oras bawat araw. May bantay. At kapag may kahit anong kakaiba, tapos agad. Salamat, tanging sagot ni John. At nagsimula ang 3 araw ng hindi inaasahang misyon. Sa unang araw, dinala siya ng 2 gwardiya sa selda ni Thomas Sullivan, isang lalaki na kilala sa kulungan bilang tahimik pero mapanganib na hatulan dahil sa armadong pagnanakaw at tangkang pagpatay. Anong kailangan mo, Msem? Tanong ni Thomas, hindi man lang bumangon mula sa pagkakahiga. Wala, sagot ni John. Gusto ko lang sabihin na hindi pa huli ang lahat. Napatawa si Thomas. Ngayon mo lang naisip yan? May 4 na araw ka na lang, hindi ba? 3 na lang, actually, tugon ni John. Pero kagabi may nangyari. Hindi ko inaasahan. At siguro hindi mo rin asahan. Umupo si John sa labas ng rehas. Doon siya nagkwento. Tungkol sa medalya. Sa rosaryo. Sa panaginip o aparisyon, kung anuman yon. Tungkol sa kapatawarang ibinigay sa kanya, kahit sa huling sandali. Hindi sumagot si Thomas. Pero nang paalis na si John, tinawag siya nito. May dasal ka ba para sa mga katulad ko? Marami, sagot ni John. Pero pwede nating simulan sa simpleng tanong, patawad, Diyos ko, handa ka bang makinig? Kinabukasan, si Thomas ay nakita ng mga gwardiya na may hawak na papel na may nakasulat na dasal. Ikinagulat nila, lalong-lalo na si Padre O'Brien. Sa 2nd araw, dumami pa ang nais makausap si John. Isang bilanggong nahatulan ng sunog at pagpatay, si Mateo Rivera, ay nakipag-usap sa kanya ng halos 1 oras. Umiiyak ito sa huli, hawak ang kamay ni John sa pagitan ng rehas. Bakit ako pa ang kinausap mo? Tanong ni Mateo. Dahil wala namang mas malala sa atin dito, sagot ni John. Lahat tayo, pare-pareho ang hinahanap, kapatawaran. At kahit sino pa tayo, kung hihingi tayo ng totoo, ibinibigay yon. Sa huling araw ng kanyang misyon, nagbago ang hangin sa death row. Ang mga gwardiya ay tahimik. Ang mga preso, kadalasan magulo at pasigaw, ay naging mapagmatsyag, nag-aabang. May ilang nagtanong kung pwede silang magkumpisal. Ang ilan, humingi ng rosaryo. Ang ilan, tahimik lang pero hindi na tumatawa sa naririnig. Si John, sa loob ng 72 oras, ay naging kakaibang presensya sa kulungan. Isang dating mamamatay tao, ngayon tila isang mensahero, hindi ng relihiyon, kundi ng isang bagay na mas malapit, posibilidad. Kinausap siya ni Padre O'Brien matapos ang huling selda. Hindi ako sigurado kung anong klaseng plano ng Diyos ito, anya, pero malinaw sa akin, John, ikaw ang naging instrumento. Napatingin si John sa langit sa may bintana ng pasilyo. Hindi ko alam kung bakit ako. Pero ngayon, hindi ko natanong ang tanong na yan. Basta alam ko na may sagot. Sa buong kasaysayan ng singsing, walang pangyayaring katulad ng 3 araw na yon. Sa lugar na pinamumugaran ng takot, pagkamuhi, at desperasyon, sumilay ang kakaibang kapayapaan. At sa gitna nito, ang taong minsang tinuring na walang pag-asa. Ang lalaking pumapatay ng walang emosyon. Ang bilanggong walang bisita, walang sulat, walang dasal. Ngayon, siya ang naghatid ng pag-asa sa mga pusong kasing tigas ng bakal. Ito ang pinakamalakas na muling pagkabuhay ng pananampalataya na nakita ng kulungan. At ang nanguna dito ay isang lalaking 3 araw na lang ang nalalabi sa kanyang buhay. Ika-19 ng Enero. Isang araw bago ang nakatakdang pagbibitay. Tahimik ang buong death row pero may ibang klaseng katahimikan sa araw na ito, hindi na ang bigat ng takot,
kundi ang katahimikang dumarating kapag alam mong wala ka ng kailangang ipaglaban. Maaga pa lang, bumisita na si Padre O'Brien sa selda ni John. Bitbit niya ang isang maliit na mesa at papel, pati na rin ang panulat. "Handa ka na?" tanong niya. Tumango si John, nakaupo sa maliit na bangko, ang medalya ng Birheng Maria nakasabit pa rin sa kanyang leeg. "Gusto ko magsulat ng huling liham. Hindi para ipagtanggol ang sarili. Gusto ko lang ipaalam sa mundo kung sino ako at kung sino na ako ngayon." Umupo si Padre O'Brien sa harap niya, inilatag ang papel, at inabot ang panulat kay John. Sa loob ng 2 oras, walang narinig sa selda kundi ang tunog ng lapis sa papel at ang marahang tinig ni John, habang binabasa ng malakas ang bawat pangungusap na kanyang isinusulat. "Mahal kong mga kapatid sa sangkatauhan. Ganito nagsimula ang liham. Walang formalidad. Walang pagsisinungaling. Diretso. Mabigat. Buo. Inabot ako ng 32 taon para aminin na ako'y nabuhay bilang hayop. Wala akong respeto sa sarili, sa batas, o sa Diyos. Tinuring ko ang mundo bilang kalaban at ang galit bilang kalasag. Naging sandata ko ang kasinungalingan. Naging pagkain ko ang kasalanan. Pumatay ako. At walang araw na hindi ko ito iniisip. Pero 4 na araw bago ang takdang araw ng aking kamatayan, may dumating sa selda ko, hindi gwardiya, hindi abogado. Isang bagay. Isang paalala. Isang liwanag. Isang medalya. Galing sa ina ng Diyos. Hindi ko maipaliwanag kung paano ito dumating sa akin. Pero alam kong hindi ito aksidente. At sa gabing iyon, habang ako'y nagdarasal ng rosaryo, siya ay dumating. Hindi niya ako sinigawan. Hindi niya ako sinumbatan. Tinawag niya lang ako sa pangalan. "John," sabi niya, "nandito ako para sa'yo." Napahinto si John sa pagsusulat. Pumikit. Huminga ng malalim. "Padre, hindi ko akalaing magsusulat ako ng ganito." "Ngayon lang ba?" tanong ng pari, may ngiting bahagya sa labi. "Ngayon lang. Pero sa totoo lang matagal ko na itong gusto." Nagpatuloy siya. "Sa pamilyang iniwan ng taong pinatay ko, wala akong sapat na salita para humingi ng tawad. Alam kong hindi ako karapat-dapat sa kahit anong kapatawaran mula sa inyo. Pero kung sakali lang, sana balang araw, masabi ninyo sa inyong sarili na ang taong sumira sa inyo ay tuluyang nasira rin at sa kanyang pagkawasak ay nahanap ang Diyos. Sa mga taong kagaya ko, huwag kayong mawalan ng pag-asa. May awa. May habag. At may sagot sa dasal kahit huli na ang lahat. Ang pagbibitay ay hindi ko ikinatatakot. Dahil alam kong ang tunay kong sentensya ay nabura na. Pinatawad ako ng Diyos. Ang pagbibitay ay huli ko na lang hakbang. Pero ang kaluluwa ko matagal nang lumaya." Matapos niyang isulat ang huling linya, inabot niya ito kay Padre O'Brien. "Ipabasa mo ito kung saan man ito dapat marinig," anya. At iyon na ang nangyari. Kinabukasan, ang liham ni John ay nailathala sa lokal na pahayagan, pinabasa sa misa ng kulungan, at ibinahagi sa mga bilanggo. Sa loob ng ilang oras, ito'y kumalat sa lungsod. Sa mga kalsada, may mga nagkukumpulan sa labas ng mga tindahan, binabasa ang kopya ng pahayagan. Sa mga simbahan, binabanggit ito sa mga sermon. Sa mga tahanan, pinag-uusapan ito sa hapagkainan. Hindi ba't ito ang lalaking walang puso? Paano naging ganito ang isang mamamatay tao? Posible kayang totoo ang sinasabi niya? Ang ilan ay tumangging maniwala. Ang iba'y nabagabag. Pero karamihan, tahimik. Sapagkat sa puso ng bawat isa, alam nilang may mga bagay sa mundong ito na hindi nasusukat ng batas o lohika. Habang ang mundo ay nagdidebate, si John ay tahimik lang sa kanyang selda. Hawak ang rosaryo. Hawak ang medalya. Dumating ang hapon. Si Padre O'Brien ay muling bumisita. "Handa ka na ba?" tanong niya. "Padre," sagot ni John, "ang dami kong beses na sinabing wala na akong pakialam. Pero ngayon hindi ako takot. Hindi ako masaya. Pero buo ako." "Paano mo nasasabi iyon?" "Dahil alam kong hindi ko na kailangang magtago. Hindi ko kailangang magpanggap. At kahit sa huling sandali, nakapagsabi ako ng totoo." Hinaplos ni Padre O'Brien ang balikat ni John. Ang totoo ay sapat. Nagpatuloy ang oras. Sa labas ng bilangguan, patuloy ang pagdagsa ng mga tao. May ilan na nagdarasal.
May ilan na tahimik lang, bitbit ang rosaryo. May dalang pagdududa, may dalang pag-asa. Sa loob, si John ay payapang nakaupo. Sa papel ng bilanggo, mamamatay tao pa rin siya. Ngunit sa loob niya, matagal nang tapos ang paghahatol. Padre, bulong niya, ililigtas pa ba ako ng Diyos? Hindi mo na kailangang itanong yan, sagot ng pari. Dahil niligtas ka na niya. Tumango si John. Pumikit. Ang pagbibitay ay huli kong hakbang. Pero ang simula, nangyari 4 na araw na ang nakalipas. Sa huling gabi bago ang kanyang kamatayan, walang takot si John. Tanging pasasalamat. Sa panahong itinuring niyang basura, may isiniksik pa rin ang Diyos na pagkakataon. Isang medalya. Isang rosaryo. Isang liham. At isang himala na hindi pa tapos. Ika-20 ng Enero. Ang araw ay mabagal na sumilip sa ibabaw ng makakapal na ulap. Sa loob ng Sing Sing Prison, isang uri ng katahimikan ang bumalot sa bawat pasilyo, sa bawat selda, hindi ang katahimikan ng takot, kundi ang paggalang sa isang oras na matagal nang itinakda. Sa labas, daan-daang tao ang nagtipon sa malamig na kalye sa harap ng bilangguan. May mga may dalang kandila. Ang ilan, nakasabit sa leeg ang mga rosaryo. Ang iba na may tahimik, nakamasid, walang masabi. Narinig nilang lahat ang tungkol kay John Sem. Sa liham. Sa medalya. Sa mga pagdalaw sa selda ng iba pang bilanggo. Tinawag nila itong ang himala ng selda 23. At ngayong araw, ang tanong sa isip ng marami, ito ba ay totoo o bahagi lang ng isang desperadong kwento ng isang lalaking naghihintay ng dulo? Sa loob ng selda, si John ay nakaupo. Hindi na nakaposas. Hindi rin bantay sarado. Sa paligid niya ay mga taong nagsilbing mga saksi sa huling 3 araw, mga gwardiya, si Padre O'Brien, at maging ang direktor ng kulungan. Handa ka na ba, John? Tanong ng direktor, si Robert Johnson. Tumango si John, walang pag-aalinlangan sa mata. Kulang na lang ang isang bagay, anya. Hinugot niya ang medalya sa kanyang leeg. Hinawakan niya ito ng mahigpit at inabot kay Padre O'Brien. Padre, sabi niya, alam ko kung gaano kabago ang pagbabago ko. Alam ko kung gaano kabigat ang nakaraan ko. Pero alam ko rin na ang medalya na to ang ginamit niya para iligtas ako. Inaabot ko ito sa iyo hindi bilang paalala ng akin, kundi para sa mga susunod pa. Kung may isa pang makasalanang humawak nito, baka maramdaman din niya ang awa na dumating sa akin. Kinuha ng pari ang medalya, mabigat sa kamay ngunit magaan sa puso. Hindi siya makapagsalita. Tumango lang siya, habang ang luha ay tahimik na bumaba sa kanyang pisngi. 1:00:45 ng umaga. Tumulog ang kampana ng bilangguan, hudyat na malapit na ang oras. Binalot ng katahimikan ang lugar habang si John ay pinatayo, inalalayan palabas ng selda. Sa bawat hakbang, tila may bumabagsak na pader sa pagitan ng kahapon at ngayon. Ang dating mga mata na tumitingin sa kanya bilang halimaw, ngayon ay puno ng respeto. Hindi awa kundi pagkilala. Nang makarating siya sa paanan ng bawat baitang ng bitayan, huminto siya. Tiningnan ang langit at marahang bumulong. Hindi ako karapat-dapat. Pero salamat pa rin. Umakyat siya ng dahan-dahan. Walang pag-aatubili. Walang kaba. Parang may kausap siyang hindi nakikita ng iba. Nang tumayo na siya sa gitna ng kahoy na plataporma, lumingon siya sa mga taong naroroon. Ito na ang huli kong salita, anya. Ako'y mamamatay ngayon hindi bilang isang lalaking walang sala, kundi bilang isang kaluluwang pinatawad. Hindi ko hinihingi ang inyong simpatsya. Hinihingi ko lang na sa bawat pagkakataong mayroon kayo, hawakan niyo ang inyong rosaryo. Isuot ninyo ang inyong pananampalataya. At huwag kayong mawala ng pag-asa sa awa ng Diyos. Nakita ko siya. Narinig ko siya. At ngayong araw, hindi ako lalakad mag-isa. Tahimik ang lahat. Ilang gwardiya ang napayuko. Ang ilan sa mga bilanggo sa mga bintana ng kulungan ay nakasandal, nakikinig, tahimik na umiiyak. Itinali ng tagapagpatupad ang lubid sa leeg ni John. Muli siyang tumingin kay Padre O'Brien, na hawak pa rin ang medalya sa dibdib. Ginawa ni John ang huling tanda ng krus. At sa iyong mga kamay, Panginoon, inihahabilin ko ang aking kaluluwa. At sa eksaktong oras na 10:47 ng umaga, bumagsak ang pinto sa ilalim ng kanyang paa. Walang sumigaw. Walang palakpakan. Tanging katahimikan. At isang liwanag.
Mula sa katawan ni John, ilang sandali matapos siyang bumagsak, ay tila may sumiklab na malamlam na sinag, maputi, marahan, banayad. Isang gwardiya ang napaatras. Isang doktor ang napamulagat. May nakita ka ba? Tanong ng isa. Parang may liwanag, bulong ng isa pa. Ang doktor, si William Reyes, ay nilapitan ang katawan upang kumpirmahin ang kamatayan. Habang sinusuri ito, napansin niya ang isang bagay na hindi dapat naroroon. Pakiusap, sabi niya sa mga bantay. Sino ang naglagay nito? Lahat ay lumapit. Sa bulsa ng pang-itaas ni John, may isang puting rosas, sariwa, mabango, walang bahid ng dugo o dumi. Ngunit lahat ng gwardiya ay sumumpang wala silang inilagay. Si Padre O'Brien ay halos mapahawak sa kanyang puso. Wala ito kanina, bulong niya. Nagkatinginan silang lahat. Walang nakapagsalita. Nang gabing iyon, kumalat ang balita. Hindi lang sa kulungan, kundi sa buong lungsod. May nakita raw na liwanag. May tumubong rosas. May nagbago. At ang tanong ay bumalik. Coincidence ba ito? Collective hallucination? O isang bagay na mas malalim, mas banal? Walang makasagot. At marahil, hindi kailanman masasagot. Matapos ang pagbitay kay John Sem, nanatiling tahimik ang Sing Sing Prison. Ngunit ang katahimikang iyon ay may ibang tono, parang ang mismong mga pader ay naglalaman ng kwento na hindi matutumbasan ng mga dokumento o ulat. Parang ang hangin ay hindi lang basta malamig, kundi may dalang alingawngaw ng isang panalangin hindi basta nawala. Ilang oras matapos alisin ang katawan ni John sa bitayan, isinaayos ni Padre O'Brien ang kanyang gamit. Nakaupo siya sa kanyang maliit na opisina sa loob ng kulungan, hawak ang medalya sa kamay. Pinagmasdan niya ito sa ilalim ng ilaw, hindi na ito kumikislap, ngunit parang may lalim ang itsura nito, para bang may laman ang bawat ukit, bawat gasgas. Tumayo siya, binuksan ang kanyang lumang kahon na yari sa kahoy, at maingat na inilagay doon ang medalya. Para sa susunod, bulong niya. Hindi niya inakalang darating agad ang susunod. Pagkalipas lamang ng ilang araw, isang batang bilanggo na si Rafael Cruz ay lumapit kay Padre O'Brien. Padre, anya, narinig ko ang tungkol kay John Sem. Totoo po ba lahat yon? Hindi agad sumagot ang pari. Pinagmasdan niya ang mukha ng binata, matigas ang panlabas, pero may basag sa loob. Alam mo, sabi ni Padre O'Brien, hindi ko na kailangang patunayan. Pero kung gusto mong maramdaman ang naramdaman niya, hawakan mo ito. Iniabot niya ang medalya. Agad itong kinuha ni Rafael, pero parang nagulat siya sa bigat nito. Tahimik siyang umalis at hindi na nagpakita ng ilang araw. Hanggang sa isang gabi, narinig ng mga gwardiya ang hikbi mula sa kanyang selda. Nang puntahan nila siya, si Rafael ay nakaluhod, hawak ang medalya, at nagdarasal, hindi siya sigurado kung paano, pero alam niyang may nakikinig. Mula noon, ang medalya ni John ay tinuring ng sagrado sa loob ng bilangguan. Isa-isa, ang mga bilanggo, marami sa kanila ay may kasong kasing bigat o higit pa sa kasalanan ni John, ay dahan-dahang nagbabago. Hindi agad-agad. Hindi lahat. Pero sapat para mapansin ng lahat, may nangyayaring hindi kayang ipaliwanag. Lumipas ang mga taon. Lumaganap ang kwento ni John sa labas ng Sing Sing, unang isinulat ng isang gwardiya sa kanyang journal. Pagkatapos, ikinuwento ng isang pari sa misa. Hanggang sa makarating sa mga pahayagan. Ang mamamatay taong ginising ng isang milagro. Bitay, medalya, at pag-asa, ang kwento ng bilanggo na bumangon sa dulo. Ang mga tao sa iba't ibang estado ay nagsimulang magsuot ng medalya. Marami ang nagsimulang muling magdasal ng rosaryo. Ang mga sulat ay nagsidating sa simbahan, hindi ko kilala si John, pero dahil sa kanya, nagsimula akong manalangin ulit. Makalipas ang 50 taon, noong 1910, sa mismong death row kung saan minsang nakatayo ang selda ni John, itinayo ang isang maliit na kapilya. Sa altar nito, nakadisplay ang medalya, ngayon ay nakapaloob sa salaming kahon. Sa tabi nito, isang simpleng inskripsyon. Walang makasalanang hindi kayang abutin ng awa ng Diyos. Sa araw ng pagbubukas ng kapilya, dumalo ang anak ng isa sa mga gwardyang saksi sa pagbabago ni John. Tahimik siyang lumuhod, nagdasal, at nang tumayo, binulong niya sa sarili, kung siya nagbago, paano pa kaya ako? At ito ang naging tanong sa libu-libong dumalaw sa kapilya sa mga sumunod na taon. Kung siya, na pumatay, nagalit sa Diyos, itinapon ang pananampalataya, at pinatawad pa rin, ano pa ang dahilan para hindi subukang maniwala?
Ang panalangin na isinulat ni John noong huling gabi niya ay muling isinulat, inilathala, at ibinahagi sa libo-libo. Ina ng awa, na hindi ako iniwan sa aking huling gabi, huwag mo ring iwan ang mga tumatawag sa iyo ngayon. Ipakita mo ang daan ng pagbabalik, ng kapayapaan, at ng liwanag. Kahit gaano kami kadilim ngayon, ikaw ang aming bituin. Amen. Minsan, sa mga huling segundo ng ating buhay, doon natin unang tunay na namumulat. Para kay John, huli na sa lahat, pero hindi huli sa Diyos. At kung sa isang selda na puno ng lamig, dumi, at rehas, isang kaluluwang tulad niya ay nagising, sino tayo para sabihin huli na para sa atin? Kung siya nagkaroon ng pagkakataon, ikaw, wala. Kung may kakilala kang nawawala na ang pananampalataya, ibahagi mo sa kanya ang kwentong ito. At kung ikaw mismo ang nasa dulo ng linya, sa pagod, sa sakit, sa tanong na, para saan pa? Hawakan mo ang rosaryo ngayong gabi. Isang dasal lang. Isang bulong lang. Baka ito na ang simula. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat.